May nagtatampo po, isa din po nagtatampo. Yung sa mga freelance natin, sila po yung mga malalaki ang sahod, qualified, pero meron silang isang hindi maibigay. Yung pag-ibig po nila is hindi nahuhulugan ng employer kasi madalas po sila ay merong employer na ibang lahi. Hindi naka-base sa Philippines, sila po ay naka-freelance online po. Pero sa sahod, wala pong duda. Sobra po sila sa required salary. Yun nga lang kapag hindi lahat ng developer po, may mga developer na nag-a-accept ng mga freelance. Okay po. Pero for Pasinaya, Pagsinag, Pagsibol, hindi po ako naka-experience dahil wala po kaming na-process or hindi talaga po pwede kay developer. Don't get me wrong, pero wala pa po talaga. Pero ang good news naman dyan, nakatry ako kay Paradisimo na, si Axia meron din po, saka si Northdale Estates, yan po. The rest po, kailangan natin tanungin yung coordinator. Anyways, pag mga freelance, para pareho lang po ng mga requirements yan. So, ito po, babasahin ko. Ano po? Income from foreign employers, sila yung mga naka-home-based jobs, online job, outsourcing, independent contractor, mga freelancer. Ayan. Ang kailangan lang po is Certificate of Employment with Compensation, job contract, bank statement or passbook for the past 12 months, picture of residence if naka-work from home. Ayan. Please note, income will be computed based on the 12 months bank statement. Example, total of income is 240,000 for the whole 12 months. So, divide mo yan ng 12 months, 20,000 per month. Yan po ang salary niya. Ayan siya. Si freelance po is hindi din po siya pwede mag-co-borrower. Halimbawa, may developer na wala silang kinikater na mga freelance. So, hindi din po siya pwede co-borrower doon. Ito po, at least may chance pa din po. Pili lang po talaga. Sana'y nauunawaan na may mga developer na may kanya-kanya silang pamantayan, patakaran, mga requirements, ganyan. So, ang good news, meron pa din at meron pa din. Tanungin lang po talaga natin kung sinong mga project ang nag-accept. Individual payer po ang lalagay sa pag-ibig niyan. Self-employed. Alam na po yan ng pag-ibig, pag pumunta ka po. Kasi ang pangalan mo po ang maghuhulog ng contribution. Kapag employed po, si employer po ang naghuhulog. Kaya yung payslip po natin is merong kaltas ng for pag-ibig kasi nga hinuhulog po ni employer. Kaya pag kumuha ka ng isaw, nakalagay sa baba yung payor mo is yung pangalan ng company. Sa baba ng pangalan ng company, nandoon yung address nila. Okay? Pag mga individual payor, self-employed, basta mga individual payor po, yan po, IP ang nakalagay na code sa ating payslip. Ikaw po, ang maglalabas na pangalan, ikaw po yung contributor or ikaw ang naghuhulog ng sarili mong pag-ibig contribution. So, ayan po, sana'y wag malungkot yung iba. May mga project pa din naman po tayong nag-a-accept. Okay po? Kina-qualify pa din po yan ng ating mga coordinator. Mabilis lang naman po ang mga requirements. Basta mapasok po sa salary required. Say for instance, alimbawa, si Paradisimo, 25,000 basic salary, to hanggang 30,000. Yung buong laman, alimbawa, kung pinapadalhan ka every month, sa buong 12 months, in total, divide 12 months, yun po ang magiging monthly. So, sana'y nakatulong, wag malungkot, ganun po talaga. Sana'y nauunawaan po. Maraming salamat.